Update naman tayo sa lagay ng panahon. Iatin na ating resident meteorologist sa Ginoong Nathaniel Cruz. Bantani. Igan, ibinaba na ng Pag-asa sa yellow warning ang signal dito sa Metro Manila. Mula ito sa red warning kaninang hapon. Katamtaman hanggang sa Kuminsay, malakas na ulan pa rin ang maranasan. At base sa rainfall forecast mula sa Weather Central, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa magdamag, pero posibleng hindi na kasing dalas ang buhos ng ulan kumpara kahapon. Ang pag-uulan ay dulot pa rin ng hanging habagat. At samantala, Igan, yung biglang buhos ng ulan kanina, lalo na sa Quezon City, kitang-kita yan dito sa ating satellite image mula sa Weather Central. At yung kulay asul na nakikita mong nakatapat dito sa Quezon City at Metro Manila, yan ay mga cloud top na nagsasabing malalakas na pag-ulan ang daladala niyan. At dahil naman sa matinding pinsala ng habagat, nasa state of calamity na ang San Juan, Caloocan, Pasig, Pasay, Pateros, Maynila at Marikina. Gayon din ang probinsya ng Bulacan, Laguna, Bataan at ang Cainta, Rizal. Sa tala ng NDRRMC, hindi bababa sa 16 ang patay, 4 naman ang sugatan. Mahigit 1 milyon naman nating kababayan ang naapektuhan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Igan? Okay, Mantanis, so pag sinabing yellow yan, medyo magiging maganda ho ba ang sitwasyon natin bukas para yung iba ho'y makapaglimas na at makabalik sa kanilang bahay? Igan, yung ating yellow warning, ang haba lamang ng effectivity niyan ay 2 o 3 oras. Hindi pa natin masasabi, Igan, kung bukas ay muling itataas yan ng Pag-asa mula yellow, green, or red. Kaya sa ngayon ay hindi pa natin masasabi kung bukas ay wala ng warning para sa malakas na pag-ulan. Kaya nga, ang lagi nating payo sa ating mga kababayan, Igan, lagi silang naka-alerto. Okay, pero binabagit din po na, di ba, ang naghihigop ng hanging habagat, itong international na typhoon, no, na nasa may China na po. So, ibig sabihin, malayo na ho siya. So, ano itong nagpapalakas pa rin po ng ating habagat? Ang nangyari, Igan, itong tinitingnan natin, yung Haikui, ito yung nasa may China na, nawala na yan. Okay. Ngayon yung hanging habagat, dahil nahigop yan, ito ngayon ay parang momentum na lamang. So unti-unti na lang niyang iihip at habang nawawala yung bagyo na yon, nawala na actually yung epekto nun, unti-unti na rin hihina itong hanging habagat. So hindi yan biglaan ng pagkawala, Igan, unti-unti. Kaya makikita mo ngayon, kung mapapansin mo, yung ulan natin ngayon, kumpara kahapon at saka nung Lunes, hindi na kasing dalas. At unti-unting mababawasan yung intensity at frequency ng ating ulan habang unti-unti ring humihina yung habagat. Yung nakikita ko sa, excuse po yung bandang likuran nyo, may epekto ba yan? Medyo, may namumuo ba sa manong panahon sa may papuntang Pilipinas, Mantani? May nakikita ako dyan. Lalabas tayo, Igan, yung nakikita nating kaulapan, dyan sa may kanan po ng inyong screen, yan yung mga posibilidad, Igan. Yung mga ganyan ay binabantayan natin dahil nga ating habagat ay masyadong aktibo. Kaya kung minsan, 2 o 3 araw, yung iyong nakikita, matalas ang iyong mata, yan ay binabantayan natin, Igan. So wala pa epekto yon? Sa ngayon, wala pa dahil may kalayuan pa yan dito sa ating bansa. Okay, Mantani, maraming salamat. Nathaniel Cruz po, ating resident meteorologist.